Magandang gabi po. Lubos bang nag-aalala? Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang nanay ng sanggol na tinangay umano sa isang ospital sa Quezon City, Kamakalawa. Pinagpapaliwanag na po yung gwardiya ng ospital kung paano nakapagpalabas-masok ang umano'y dumukot sa sanggol na nagpanggap na isang doktora. Pero giit ng gwardiya na wala siyang nakita na may dalang sanggol ang sospek. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kabila ng labis na lungkot dahil sa pagkawala ni Baby Gabriel, patuloy na nagpapakatatag at umaasa ang kanyang ina si Ces na may tutulong sa kanila para maibalik ang anak na tinangay noong Martes sa madaling araw sa Santa Teresita General Hospital sa D. Tuason sa Quezon City. Halos di raw makatulog si Ces dahil sa pag-aalala. Nanawagan siya sa taxi driver na nagsakay sa babaeng nagpangkap na doktor at tumangay sa sanggol. Nananawagan din siya sa maaring kumupkop o nakabili kay Baby Gabriel. Ibalik niyo na lang po sa akin yung anak ko. First baby ko po kasi siya. At sobra po namin siyang hinintay ng pamilya ko. At nung lumabas na po siya, hindi nga po kami nag-a-accept ng any visitor, kahit mga close friends ko po. Kasi gusto po namin talagang moment, kumbaga po parang moment namin to sa anak ko eh. Ipinatawag naman ng Supervisory Office for Security and Investigation Agency o SOSYA sa Campo Crame ang gwardiya ng ospital na si Cipriano Gorillo para pagpaliwanagin kung paano nakapaglabas-masok ng ospital ang tumangay kay Baby Gabriel. Pag napatunayan ng kapabayaan, maaring maharap sa administrative sanction ng gwardiya at maaring masuspindi o makansila ang kanyang lisensya. Nang makausap namin kanina, kinumpirma ni Gorillo na isang inakala niyang doktora na nagmamadaling pumasok ng ospital noong Martes na madaling araw. Pagkaranla na 10 minuto, lumabas na pero wala raw siya nakitang dalang bata. Nung lumabas ba siya, anong dala niya? Yun lang, sir, yung uniform, sinabit niya dito at saka yung maliit na bag sa kabilang braso, kaliwang braso, yun lang. Yun din ang pagpasok niya, yun. Wala siyang dalang baby? Wala po, sir. Wala po. Walang dala. Sakaling may dala raw itong sanggol, sa pwesto lang niya pwedeng lumabas ng oras na yon at sigurado raw masisita kung walang clearance. Nagpatulong pa nga raw itong kumuha ng taxi. Kung may inilabas man baby doon, talagang malalaman mo yon? Siyempre, sir. Kasi kailangan namin yung clearance eh. Talaga, sir, wala talaga. So kung may baby ilalabas, paano mo gagawin mo? Sisiyasatin mo kung may clearance? Ay, hindi pwede ilabas. Kahanapan ko ng clearance. Siya. So kung napadaan sa iyo yung baby na yon, hindi makakalusot yon? Ay, hindi po. Hindi po, sir. Kasi? Kailangan talaga ang clearance. Kahit doktor pa may dala? Ay, siyempre. Clearance talaga. Pero may tinitingnan pang isang anggulo ang QCPD base raw sa ibinigay na impormasyon ng isang staff ng ospital. We're also checking yung background nung yung sa hospital. We are getting the side of the hospital staff kasi reportedly malaki yung bill nung na-incur during sa hospitalization ng bata. And of course, that angle, check-in din natin kung merong part na parang may iniiwasan yung bill na malaki. Pero git ng ina ni Baby Gabriel, wala siyang tinakasan na pananagutan sa ospital. Pinasas ang PhilHealth dahil PhilHealth member ako. And according to them, for humanitarian reason, according to them, PhilHealth na lang yung ipaprocess and the rest, hindi nila ako pagbabayarin. Yun ang napag-usapan. So walang issue na may utang ako sa kanila dahil unang-una, hindi ako makakapag-discharge. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamunuan ng Santa Teresita General Hospital. Sa isang statement, sinabi nilang gumugulong na rin ang sarili nilang investigasyon bukod pa sa pagsisiyasat na ginagawa ng otoridad ukol sa pagkawala ni Baby Gabriel. Hindi na raw sila magbibigay ng anumang pahayag hanggang hindi na re-resolba ang pangyayari. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.